Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Social Pension August 18 payout schedule, ating alamin ang buong detalye sa balitang ito. Sa araw po na ito, ang content na inyong malalaman at mapakinggan ay tungkol po sa mga payout na ibibigay sa August 18, 2025. Sino-sino nga lang po ba ang mga qualified na kukuha sa payout? Ang mga qualified na kukuha po sa payout ay ang mga pensioners sa Social Pension for Indigent Senior Citizens. At sa araw po na ito, malalaman ninyo ang mga lugar kung saan may magaganap na payout, anong oras po magaganap ang inyong payout at saan po ang payout venue. Kasama na rin na inyong malalaman ang kumpletong detalye ng mga requirements at dagdag paalala para po sa inyong inaasam-asam na payouts. Inaanyayan kita na tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo agad itong content na pinag-uusapan palagi ang mga benepisyo ng ating mga senior citizens, updates ng ating mga senior citizens at payout para po sa ating mga senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung gusto mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. At ngayon po, hayaan niyo po akong ipabatid, ihatid, ibigay at ibalita ang magandang balita na mangyayari sa August 18, 2025. Kaya naman, ating pakatutukan, kunin ang mga impormasyon na dapat po nating malaman sa inyo pong inaasam-asam na payout. Kung ikaw ay ready na, let's go! Paalala para sa social pension payout. Para po sa lahat ng mga beneficiaryo sa social pension, mangyari po lamang na kumuha ng paanyaya form sa Office of the Mayor Executive Building, Bulacan Street, Area B, Lunes, August 18, 2025, 9 a.m. onwards. Ang payout po ay gaganapin sa August 21 sa Nara Covered Court. So ang gagawin niyo po muna sa tagapayatas is kukuha po kayo ng paanyaya form sa mayor po para po sa August 21 ay ready na po kayong magtanggap sa inyo pong inaasam-asam na payout. Sa Barangay Likop Gymnasium, meron po magaganap na payout sa August 18, 2025 at ito po ay mag-payout sa alauna po ng hapon magsisimula at kinakailangan po magdala sa mga dapat dalhin. Sa Irisin sa probinsya ng Sorsogon sa August 18, 2025, ito po yung mag-payout. Sa umaga, ang Barangay San Agustin alas 8 ng umaga, Barangay San Juan alas 9 ng umaga. Sa hapon naman ay sa Barangay Bagsangan alauna ng hapon at sa San Julian alas 2 po ng hapon ang inyo pong inaasam-asam na payout sa Social Pension for Indigent Senior Citizens. Sa Rojas Isabela sa Barangay Muñoz West sa August 18, 2025 ay may magaganap po na payout sa social pension. At ito po yung sinasabi ko. Sa alas 10 ng umaga at pupunta po kayo sa Barangay Muñoz West Community Center dahil doon po gaganapin ang payout. Sa Barangay Usukan sa Labason, Zamboanga del Norte sa August 18, 2025 ay meron po magaganap po na payout sa inyong lugar. Sabi dito, good day Barangay Usukan sa lahat po na social pensioner. Ay hindi pala. Oo nga. Ito po ay mapipayout sa August 18, 2025 kasi wala pa po natanggap na cheque sa regional office. Sa Oscar ng Pulumulok, sa panawagan po sa lahat ng mga residente sa Pulumulok, South Cotabato, sa kanila pong payout na hindi nakuha noong ika-3 ng quarter sa 2025. Meron po kayong chance na kunin po. Pumunta po kayo sa Barangay Poblacion Gymnasium sa alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali sa August 18,
2025. Sa Barangay Alangilan, sa August 18, 2025, ang payout po ninyo ay alas 8 hanggang alas 12 po ng tanghali magaganap. Sa August 18, 2025, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, ang releasing po ng inyong pong payout, social pension, at pupunta po kayo sa San Agustin Municipal Gymnasium, Barangay Poblacion, San Agustin, Surigao del Sur. At yun po ang kumpletong detalye sa magaganap po na payout bukas August 18, 2025, at lahat po yun ay katotohanan. Sa mga nagsasabi, sir, fake news ka, hindi yan totoo dahil gito ganyan, mali ka po, ikaw yung fake news dahil ikaw ay nagsasabi na hindi totoo, pero ito po ay may katotohanan kasi pwede niyo pong i-verify ito online sa mga nagda-doubt na hindi yan totoo, baka gawa-gawa lang yan for the content. Hindi po, ito po ay may katotohanan at ayaw ko po magbigay ng mga hindi katotohanan kasi baka ma-foul tayo dyan. At ito po ay may resibo kasi kinakailangan po dapat na may resibo. Nang sa ngayon ay mapaniwala o maniwala ang lahat po ng tao dahil to see is to believe kasi yung mga tao eh. At sa mga nagtatanong, sir, bakit hindi po kasali ang aming lugar? Ano ba yung mga rason? May dalawang paraan po kung paano malaman natin ang payout schedule. So, yung iba, nagpo-post online. Pangalawa naman ay nagpo-post sila sa inyong barangay la mismo. So, ang mga nakita ko, ito yung mga barangay na nagpo-post online at kinuha ko po ang mga detalye at inalam ko ano yung dapat ninyong malaman patungkol po sa payout. Kaya naman, binigay ko, ginawan ko ng vlog. At ngayon naman, sa puntong ito, ay ibibigay ko ang kompletong detalye sa mga requirements na dapat nyong i-comply. ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope ng iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb marks sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya.
Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala: maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kompleto. Dagdag paalala, dahil naghanap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask. At pangalawa, kinakailangan pong mag-social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod lamang po sa alituntunin ng payout nang sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwede mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon. Dahil po, sino yung nakaschedule talaga, yun naman po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kompleto din ang requirements sa pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng tawag dito kasama or assistant, so pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today na sana'y nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye bye and see you again next time. Muli, ako po si Roel Mendoza Tanyo.